Magandang araw po sa inyo lahat mga banateros, at eto na nga, pag-usapan lamang po natin ng mga update po dyan sa KOJC at update to sa mga kasinungalingan ng mga pulis. Nako, alam nyo po, nakakaawa po ako dito sa spokesperson no, ng kapulisan dahil nahuhuli ho siya sa sarili niyang bibig. Di naman natin masisisi dahil siyempre kung ano lang yung kasinungalingan ng boss niya, yun lang ang sasabihin nila, di ba? Wala ho siyang kaalam-alam sa mga tunay na nangyayari ho dito sa KOJC. Panoorin po natin kasi dito, ang dami niyang inaming kapalpakan. Ang dami niyang inaming katangahan ng PNP sa pangunguna ni Marbil. Naku po. Tingnan natin panoorin natin to Ito. Pasok. This is our 7th day of implementing the service of warrants of arrest against 5 individuals, including Pastor Tibuloy. So kanina ay nag-ocular uli yung regional director ng Pro 11. Kausap ko po siya kanina at tinanong ko how far na po ba yung nasa-search natin. And according to him, more or less nasa around close to 40 to 50% pa lamang. Take note pa lang, doon pa lang sa una. Alam na alam mo nang may kasinungalingan. Saan daw ba galing? Sa Region 11, walang iba kung hindi kay Torre. Alam naman natin si Torre, only lies yan di ba? Mantakin mo, ito ang sinasabi nila. Nakapitong araw na sila dyan sa loob ng KOJC. Dyan na sila nakatira. Dyan natutulog yung mga pulis. Nakapitong araw na sila. Tapos, 40 to 50% lang daw na iikot nila. Patutunayan ko sa inyo na ito ay isang kasinungalingan. Bakit to kanyo? Nakita naman natin yung mga live na mga banateros na naandyan po sa KOJC, si Coach Oli, Boss Dada at si Master Judea. Nakita nyo, ilang beses na paulit-ulit. Sa unang araw pa lang, nakapaulit-ulit na silang pumapasok sa isang lugar. Paulit-ulit, umiikot na. Pagkatapos ng mga unang team, may susunod, may pangatlo, hanggang pati nga mismo si Torre, iniikot niya na. Simpleng logic lang mga kaibigan. Kunwari, may room 1 to 10. Di ba? Pinasok mo ng paulit-ulit yung room 1 to 3. So, meron pang 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di ba? Pero, ang ginawa mo, pinasok-pasok mo yung room 1 to 3 ng paulit-ulit. Kung hindi ka nga naman tanga, alam mong may room 1 to 10 yan. Sinasabi mo. Ang ginawa mo lang, pinasok mo ng paulit-ulit yung room 1, 2, 3. Anong ibig sabihin nun? It's either tanga ka, nagsisinungaling ka, or nagsisinungaling ka. Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, kaya ka umuulit-ulit sa isang room o sa isang lugar diyan sa KOJC, it is because naikot mo na yung iba. Ibig sabihin, pwede ba pupunta mo yung room 1, pupunta mo yung room 2, pupunta mo yung room 3, tapos gagawin mo, babalik ka sa room 1? Siyempre, ang gagawin mo, pupunta mo yung room 4, room 5, room 6, room 7, room 8, room 9, room 10. Tsaka ka babalik dun sa room 1. Pag naikot mo na yung room 10, hanggang naikot mo na yung buo, tsaka ka lang babalik sa the same place. Anong ginagawa ninyo? Pabalik-balik kayo sa mga lugar na room 1 to 10 halimbawa. So ibig sabihin, yan lang talaga. Yung naikot nyo na yung buong compound. Isa pang patunay dyan. Yun nga mismong NBI. Sinabi nila, 'di ba? 1 oras na sila, 2 oras na sila, kalahati na naiikot nila. Yun yung kanilang ginamit na term. 1 oras, 2 oras na ikot na nila yung kalahating ng lugar na yan. In other words, 50%. Ulitin mo pa yon ng another 50. Yung 1 o 2 oras, ano mangyayari? 7 araw? Ano to, tanga lang? Gago! Siyempre, 2 oras na sila. So kung dodoble mo, 2 oras na naman. So kaya mong gawin in 4 hours yun. Yun ang sinabi ng NBI So kung kayong kapulisan, inabot kayo ng 7 araw, anong tawag nyo doon? Ano ba ginagawa ninyo? Baka naman pinupunasan nyo pati yung mga kalsada.
Baka naman pinakikinggan nyo lahat ng tibok ng puso ng mga ipis dyan. Mga sir, mga ma'am, kokonti lang ipis dyan, malinis ho dyan. Baka pati mga langgam, tinitingnan ninyo, pinoprofiling ninyo ng mga langgam dyan. Hindi, ako nagtatanong lang ako kasi isang malaking kalokohan at kagaguhan po itong statement ng ating kapulisan. Mantakin mo, di ba? Mantakin mo sabihin nilang 50% pa lang naikot nila. Pangatlo, patunay na nagsisinungaling kayo. Kung 50% pa lang, bakit natutulog na lang yung ibang mga pulis dyan? Kumukuyakoy na lang ibang mga pulis. Iba nga, nagtitiktok na lang eh. Nakatayo na lang sila dyan, wala nang ginagawa. Nagtitiktok na lang daw sila, natutulog na lang sila, wala ho silang ginagawa. Kung 50% pa lang pala yung kanyang naiikot, bakit yung iba dyan nakatambay na lang? Ba't hindi sila mag-ikot? Ba't di nila hanapin si Pastor Kibuloy dyan? Kasi nga po, tapos na. Tinatambayan nyo na lang yan. Sa kung anong pamang dahilan, hindi ko maintindihan. Gusto nyo na bang agawin yan? Baka naman yung iba dyan, nagtatanim pa ng bunker. Kasi yun ang mga hinala dyan, nagtatanim sila ng bunker dyan. Gumagawa sila ng bunker. Tapos sasabihin nila sa media, kita nyo na, may bunker kami nakita, may na-video kaming bunker. Isipin nyo ito bakit nagpapasok na mga gamit? Mga saw chain, yung mga ganyan-ganyan, mga driller, ba't nagpapasok na mga ganyan? I mean, kung talagang meron dyan, ito sabihin na natin, yung sinasabi ninyo may mga secret door, may mga underground tunnel. Siyempre may pintuan yan. Tangina, saan papasok yan? Hindi, ako tanungin ko kayo, underground tunnel, common sense, underground tunnel. Siyempre meron niyang entrance. Alam naman, underground tunnel lang yan. Saan ang entrance dyan sa impyerno? Siyempre may entrance yan, di ba? Bakit nyo kailangan ng drill? Bakit nyo kailangan ng chainsaw? Pwede nyo naman sabihin sa taga kay OJC, pakibukas nga to, pakibukas. Pag hindi nila binuksan yan, pwede nyo silang kasuhan ng obstruction of justice. Bakit? May warrant of arrest kayo eh. Unless yung warrant of arrest nyo, peke. Di ba? Pwede nyo sabihin sa kayo, JC, may pintuan dyan, ba't di nyo buksan? May nadidinig kaming tibok ng mga babae. Hindi kasi sa heartbeat ganun eh. Tibok ng mga babae nandun eh. Di ba? No. Meron kami naririnig dyan, tibok ko. Ito, makita kaming pintuan. Pwede buksan nyo? Sigurado ako pagbubuksan kayo ng mga taga kay OJC. Kasi ayaw nilang kasuhan nyo sila ng obstruction of justice. Di ba? Sigurado yan. Ba't kailangan nyo pang ibarena? Kailangan nyo pang hukayin. Pwede naman kayong pagbuksan. Tanga lang? Hindi, ako nagtatanong lang, nagtatanga-tangan tayo o talagang tanga lang kayo? Pwede nyo naman sabihin. Kasi nga meron diyaang nagsabi na nagtatanim mo sila ng bunker. Ano ibig sabihin nagtatanim sila gumagawa sila ng sarili nilang mga underground para hindi sila mapahiya. Gagawin nila underground. Kaya nga may mga construction worker na pinasok na nagsuot ng pulis na damit eh. Bakit to? Kasi nga, pagka naitanim nila yung mga bunker, pipicturean nila, ibibidyo nila, hindi makapasok yung mga... Hindi kasi, pagka naguhukay sila, pananinira sila ng gamit dyan, binabarikadahan nila, hindi nila pinapapasok yung mga representante ng KOJC. Di ba dapat may abogado? Hindi nila pinapayagan yun. So pag hinukay nila yan, ibibidyo nila ngayon yan. Tapos ipapakita nila sa media. Kita nyo na, meron kami nakitang basement dito. Style nyo bulok. Style nyo bulok. Halatang-halata yung galawan ninyo. Yung galawan ninyo, pang kriminal eh. Di ba? Kaya nga, nabubuking itong kapulisan natin. Pasok.
yung nai-inspect sa kabuuan. Nangangalahati pa lamang ang mga pulis sa ginagawang pagsuyod sa underground ng Kingdom of Jesus Christ Compound, kaugnay sa paghahanap kay Apollo Kibuloy. Ito ay sa kabila ng 7 araw ng pamamalagi sa loob ng KOJC Compound at pagsasagawa ng operasyon. Ayon kay PNP Public Information, Dinaig pa yung Disneyland, ano? Hindi, natawa ako eh. Sa Disneyland, di ba meron tayong mga kasabihan ganyan pag bumupunta tayo sa mga Disneyland sa Japan, sa Amerika, sasabihin natin, naku, ubus ang buong araw mo, ikot dito, ganun. Oo, grabe, ubus ang araw mo dito. Pag-iikot pa lang, pambirang buhay. Oh. Eto, saan ka makakita? 7 araw. Hindi. Ilagay nyo sa utak nyo na, 7 araw. Don't tell me mas malaki pa yan sa mga Disneyland, mas malaki pa yan sa ibang mga lugar. Ay, malaking kagaguhan yun. 7 araw? Alam mo ba, Bam, pwede ka nang pumunta niyan from Luzon to Mindanao? Na nakamotor, 7 araw? Hindi, tanong nyo sa mga Philippine Looper. Ilang araw lang yun. O, naikot na nila yung lahat. O, di ba? Tapos sasabihin nyo, 7 araw yung KOJC lang. Ano to, lakuhan tayo? Gaguhan talaga eh. Tuloy. Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, pahirapan pa rin ang sitwasyon dahil sa lawak at structure ng lugar. We are looking at an underground facility na made out of thick stones, thick metals, at napakapigas po niyang mga yan. So, Ba't di nyo pa bukas? Underground bunker daw. Thick stone, thick metal. Para ano? Tangina, hindi nyo nalang buksan. Sabihin mo na lang doon sa taga KOJC, pwede ba pakibukas na lang? Para hindi na namin titibagin. Sa tingin mo, sasabihin ng mga taga KOJC, gusto namin makasuhan kami ng obstruction of justice. Tibagin nyo na lang yan. Sirain nyo na lang sirain nyo na lang. Mas gusto namin sirain nyo na lang yan. Saka hindi na namin kayo tutulungan buksan. Pinaghirapan namin gawin yan eh. 'Di ba? Kung may bunker talaga niya, pinaghirapan namin gawin yan. Tapos sasabihin ninyo, hindi. Ano na lang yan? Tibagin nyo na lang yan. Warakin nyo na lang. Wasakin nyo. Mas gusto namin yun kaysa sa bubuksan namin yung pinto. Mas gusto namin tibagin nyo na lang yan. 'Di ba? Itong underground facility was built and made to withstand any man-made calamity or even natural-made disaster. So ganun po yung hinaharap po natin na difficulty why it's really taking time to really penetrate this. Ito naman si ate. To withstand storm, calamity, and everything. Alam mo, bibihirang binabagyo nga ang Davao eh. Basta naman, ba't gagawan ng bunker? Ano to? Dahil magkakaroon ng nuclear bomb dyan. Baka naman may zombie dyan. Kaya may bunker dyan. Anak ng wewe kayo talaga, oh. Ginagawa nyo mga tanga, mga sarili ninyo. Totoo lang, ha? Ginagawa nyo ng mga tanga yung sarili ninyo. Yung mga nyo, pakakapanood nyo ng Netflix, ina-apply nyo dyan. Yung bunker, ni naman. Kakaiba talaga kayo. Underground facility and to locate yung mga possible ingress and egress dito po sa mga underground facility. Gayunman, nananatili aniya ang paniniwala ng PNP na nasa lugar lamang si Kibuloy at ang mga co-accused nito. Kaya naman, tuloy lamang ang operasyon ng mga pulis. I agree po na itong warrant of arrest is directed to a particular persons, 5 po yan. At meron po tayong information na natatanggap na yung heartbeat na sinusundan po natin belongs doon sa mga taong hinahanap po natin. Oh my golly, the heartbeat. Alam mo, dapat ilagay na natin sa konstitusyon niya, ang lintik na heartbeat na yan eh. Protocol in serving warrant. If there is an heartbeat, you are allowed to destroy the place. To search and destroy the place. If may narinig kayong heartbeat,
Alam mo, dinaig nyo pa yung AI, ah. Dinaig nyo pa yung AI talaga. Talagang heartbeat pa yung inyong nasa isip, eh, no? Talagang, ewan ko ba? Ewan ko, tawag tuloy ng tawag. Baka si Torre na to. Sabi niya, anong heartbeat ba yan? Ay, naku. Bigay niyo na po sa amin yun, sir. Kung ito bang mga heartbeats na ito ay magkakasama, ang importante po ay tumitibok po yung puso nila. Samantala sa mga nagdududa naman kung mga pulis nga ba ang nakunan ng litrato na nakasuot ng athletic uniform ng PNP na kumalat sa social media. Ito ang naging tugon ng pambansang pulisya. Well, tinanong ko din po yan sa Halatang halata, eh. Hindi ko alam kung saan nyo nakuha yung pautot nyo na yan na nakita mo naman, obvious naman kung sino yung mga yan. Halatang mga construction worker, hindi naman sa nanlalait tayo, pero hindi ganyan ang mga itsura ng mga pulis. Tapos anong suot? Naka-shorts, yung sapatos. Ewan ko ba? Talaga Regional naman. Director, and according to him, these are police officers providing service sa ating ibang mga pulis po. Maaring hindi na po nakapag-ahit sa pang-ilang araw na po to, kaya mahaba na yung balbas at tumanda na rin po dahil sa sobrang pagod at walang tulog po. So I'm taking the word of the Regional Director po. Naggaguhan talaga ito. Hindi ba kayo natatawa? Pambihirang buhay ere, ah. Kaya daw may mga bigote kasi hindi na umuuwi. Kaya kumapal na yung bigote. Tangina. 7 araw kumapal na yung bigote dahil di na umuuwi. Eh, nagpapalitan ng pulis dyan, madam. Tapos tumanda na sa 7 araw, naging tatang na. Ano nangyari? Ha? Hoy! Nanggagago na kayo eh. Nanggagago na kayo. Tumanda dyan. Anong retirement ng pulis? 54, 55. Ngayon, naging 70 years old na, naging 80 years old na yung... Ilang taon na po ba kayo na andyan sa loob ng KOJC? Kasi may matandang pulis dyan eh, na mga 70 na, 75 na ata. Ano to? Mula nung nag-retire siya, dyan na lang siya? Hindi na siya umuwi ng bahay nila? Ha? Yung mga makakapal na mga bigote, ano yun? Ang bira o ginagago tayo. Ulitin nga natin itong kagaguhan ng kapulisya natin. Walang tulog po. So I'm taking the word of Ano? mahaba na yung balbas at tumanda na po yan sa Regional Director, and according to him, these are police officers providing service sa ating ibang mga pulis po. Maaring hindi na po nakapag-ahit sa pang-ilang araw na po to, kaya mahaba na yung balbas at tumanda na rin po dahil sa sobrang pagod at walang tulog po. So I'm taking the word of the Regional Director po in answering your question po. Ang mga ito umano ang tumutulong sa ibang pulis para magbuhat at Sabi na naman ni Torre, unrealized talaga to si Torre. Pantakin mo. Kaya daw, ganyan ang mga itsura, naging ngarag na kasi hindi na umuuwi. Ang daming pulis dyan na hindi ganun ang itsura. Kahit ang tagal-tagal na. Tapos sasabihin ninyo, kaya ganyan ang itsura, kaya hindi mukhang may mga bigote na, may mga matatanda, umabot na ng 75 years old kasi 7 araw na hindi umuwi. Ginagago nyo talaga yung mga Pilipino eh. Gago! Sana naman wag nyo naman ganyanin. Ginagawa nyo kaming gago eh. Pero wag kayong mag-alala, kayo lang ang nagmumukhang tanga sa sinasabi ninyo. Hindi po kami naniniwala. Walang Pilipinong naniniwala sa inyo na tumanda dahil 7 araw. Nagpumayat na ng todo dahil sa 7 araw. Ha? Yung itsura nila mula sa pagiging matikas, naging parang mga kargador na. magdala ng mga gamit, pagkain at iba pang logistical requirements. Sa huli, sinabi ng PNP na nais na rin nilang matapos ang ginagawang operasyon sa loob ng KOJC compound sa lalong madaling panahon. Leia Ilagan, Grabe. News and Rescue. Grabe yung kasinungalingan nito mga to. Grabe Diyos talaga. ang aming sandigan, serbisyo. Alam mo, ewan ko, sagad sa buto kayong magsinungaling kayong mga pulis. Talagang mula nung naging pinuno ninyo ito si Torre, unrealized na talaga kayo. Lahat na siguro ng kasinungalingan na inaimbento nyo na. Alam mo, ito mga kababayan. Isa lang masasabi ko dito eh, yung mga ganitong klaseng pagsisinungaling,
mga kababayan, ito'y senyales ng pagiging desperado. Bakit ba kayo masyadong desperado diyan? Bayad na ho ba kayo? Hindi, ako nagtatanong lang Bayad na ho ba kayo ng Amerika at naniningil ng Amerika sa inyo? Kaya desperado na kayo talaga makuha si Pastor Kibuloy dyan. Hindi ito walang biro ho. Kasi kung iisipin ko talaga kahit saang anggulo, hindi ko makita kung saang parte ng gobyernong ito hinuhugot yung dahilan kung bakit sila atat na atat dyan na makuha si Pastor Kibuloy. Una-una, hindi utang nga si Pastor Kibuloy na alam na nga hinahanap siya, dyan pa siya. Sabi niya nga ng inyong among si Torre, sa dami na resources ni Pastor Kibuloy, malamang gumawa na ng underground tunnel yun. Isipin mo ang pinalalabas pa nila may underground tunnel palabas para daw mag-exit si Pastor Kibuloy. Kung ganun, di lumabas na yun. May underground tunnel pala, napapalabas, di lumabas na yun. Ano yun, nandun lang siya, nag-aantay. Sige, hanapin niyo ako, magmukha kayong tanga, ganon. May palabas na underground tunnel, sabi ninyo, di lumabas na yun. Pambihira naman. At saka, alam na ngang ganyan ang ginagawa. Isipin nyo pumunta yung banateros dyan, alam nila kasing lulusubin ninyo. Nakailang araw sila dyan, nakaisang mahigit isang linggo silang nagtumambay dyan. Kasi may intel ang KOJC na lulusubin ninyo. Ito ilang balik na namin dyan sa Davao Kasi may intel kami. Tapos sasabihin ninyo na dahil meron kayong nandyan na lang nag-stay, may information kayo na nag-stay si Pastor Kibuloy. Kung yung banateros nga, alam namin na may nalulusob kayo. Bakit mag-i-stay pa dyan si Pastor Kibuloy kung lulusob pala kayo? Kami nga alam namin Sinabi sa amin nalulusob kayo, kaya nag-abang dyan ng mga banateros Which is nagkatotoo. Ibig sabihin, tama yung intel namin, nalulusob kayo. So tatambay pa si Pastor dyan? Hindi ko alam kung asan si Pastor Isang beses ko lang na-meet si Pastor. Wala pa ho siyang warrant nun. After nun, hindi na ho siya nagpakita kahit kanino. And that was long time ago. Wala na ho siya dyan, di na siya umuwi dyan noon pa. Wala pa siyang warrant, di na siya umuwi dyan. Tapos ano yun, nung nagka-warrant, bumalik siya dyan. Babalik ako. Magtatago ako sa bunker. Anong kalokohan yan? Kayong mga... Naalala nyo nun yung hinahanap siya ng Senado ba yun? O tama ng Senado? Hindi na siya bumabalik dyan. Wala na siya. Hindi na siya nakikita dyan. Siyempre, hinahanap siya ng Senado Tapos di ba biglang nagpunta kami dyan, na-meet namin si Pangulong Duterte tsaka siya. Wala pa siyang warrant nito Pinapaten pa lang siya ng Senado nito. Wala pa siyang warrant, pero pinapaten lang siya. Ibig sabihin, hindi pa siya ini-issuean ng warrant ng korte o di kaya ng contempt order or subpoena ng Senado at data. Hinahanap lang siya. Pero yun na yung last na nagkita-kita kami noon. Tapos after that, kanya-kanya na. Ibig sabihin, hindi na siya talaga nagpakita dyan. Tapos nung nagka-warrant, hindi, may warrant na ako, babalik na ako dyan. Nay, may warrant ako, balik ako sa bunker ko. Anong klase kayong pulis? Yung totoo lang. May tawag sa ganyang pulis. Hindi ko maintindihan, anong klase kayong pulis? Ito pa ito. Speaking of America, sa tingin ko kasi desperado talaga sila. Amerika ang may gustong mahuli si Pastor Kibuloy Paano natin mapapatunayan yan? Patutunayan natin yan. Baka akala ninyo ito.
Hindi nga tumigil ang puwersa ng kapulisan sa paghalughog sa compound ng The Kingdom of Jesus Christ sa Davao City para hanapin si Pastor Apollo C. Quiboloy. At ang lalong hindi katanggap-tanggap rito ay ang mga pinaghihinalaang Amerikanong sundalo na namataan sa operasyon na ito ng PNP. Sa isang video ng SMNI, nakuna ng pulis na may American flag patch at insignia badge na Ito ha. Meron pa siyang nakuhanan. Video ito ha. Kita ninyo? Baka akala nyo, ano lang ito, picture lang ha. Hindi, video yan. Oh. Ito, play natin uli ha. Play natin uli. Pasok. pinaghihinalaang Amerikanong sundalo na namataan sa Video. operasyon na ito ng PNP. Sa isang video ng SMNI, nakuna ng pulis na may American flag patch at insignia badge ng US Airborne Forces. Ayon kay Ibi Hugalbot, Diba? isang So, ibig sabihin, confirm na meron talagang Amerikano. Ano ang interest nitong Amerikano na ito dito? Di ba? So, ibig sabihin, all along, tama talaga yung sinabi ni Pastor Quiboloy na gusto siyang dukutin ng Amerika mula dito sa Davao City. Mula sa KOJC, gusto siyang dukutin. Ngayon, ito nga yung pinagkakahinalaan ng mga kababayan natin eh. Yan kaya ang dahilan kung bakit desperado na si Marbil at si Torre at si Abalos na makuha si Pastor Quiboloy. Ako'y nagtatanong lang, Torre, nakapag-down payment na po ba ang Amerika sa inyo? Marbil, nagtatanong lang po ako, nakapag-down payment na po ba ang Amerikano sa inyo? Abalos, nagtatanong lang po ako, nakapag-down payment na po ba ang Amerikano sa inyo at naniningil na ngayon kaya desperado na ang galawan ninyo dyan? Desperado na eh. As in, sobra na kayong desperado. 7 araw na. Dinaig nyo pa yung mga revolusyon, mga seeds na mga terorista. Kayo 7 araw. Tinambayan nyo na yan. Tinambayan na ng Amerikano yan. Ako nagtatanong lang, tuta na ba talaga tayo ng Amerikano ngayon? Sunod-sunuran na lang ba talaga kayo sa Amerikano ngayon? Ha? Sunod-sunuran na kayo sa kagustuhan at utos ng Amerikano? Akala ko ba we are a sovereign state? It seems that we are just following orders from the Americans. Sinakop na ba tayo ng Amerika? Asa na yung mga feeling makabayan dyan? Hindi, ako nagtatanong lang. Asa na yung mga makakaliwa? Mga mga demonyo kayo makakaliwa. Kayong mga komunista dyan sa kamera. Diba, galit na galit kayo sa tuta ng China, tuta ng China. Minsan may tuta pa ng Amerika. Ito, Amerika. Amerika, they are having operation sa loob ng KOJC. Tapos sasabihin ninyo na hindi, wag tayo dapat magpaalila sa ibang lahi. Ulul. Anong tawag niyo sa ginagawa niyan? Nakikialam ang Amerika sa atin. Tama po ba yan? Sige nga asa sa konstitusyon natin yan? Pagka desperado na tayo, kailangan ng pakialaman ng Amerika. Meron ba sa batas niyan? Nasa saligang batas po ba yan? Na the Americans are allowed to have an operation in our country. Asa sa batas natin yan? Pakita nyo ho. Tatahimik ko kami kung meron tayo sa batas niyan. Hindi, alam mo yun, tatahimik tayo kung meron talaga sa batas natin yan na maaaring makialam na, maaaring mag-operate ang special forces ng Amerika sa Pilipinas pagka meron silang hinahanap. Di ba ho? Kayo namang Amerika, pakialamero talaga kayo, no? Hindi ko maintindihan sa inyo. Lahat na lang pinakailaman ninyo. Eto, nakikialam na naman kayo. Mga kababayan, ako nagtatanong lang. Tama po ba to? Tama po ba ito? Na pinakikialaman tayo ng Amerika? Pumapasok ng Amerika sa Pilipinas?
ang kanilang sundalo ay nag-ooperate dito, may daladalang baril. Kailan pa pinahintulutan ng ating batas na isang Amerikano ay may hawak na sandata sa Pilipinas? Don't tell me, Pilipino ito. Hindi, kasi sinasabi nila, mukha naman Pilipino yan. Oo, bakit? Wala bang PhilAm? Hindi, ang dami-daming sundalo na PhilAm eh. Ibig sabihin, Filipino-American. American citizen na talaga. Kasi tandaan ninyo, hindi naman pwedeng pumasok ka sa special force ng Amerika na ang citizenship mo Pilipino. Di ba? Siyempre ang citizenship mo American ka. American ka na. Oh. Since American ka na, sundalo ka. Don't tell me, hindi sundalo ng Amerika to. Ano to? Parang si Nino lang? Poser? Pilingero? Yung Nino, kilala niyo yun? Yung bungal? Na pilingero, nagsusuot na pulis na t-shirt. At sabi niya, team leader daw. Nakasulat ba doon, team leader? Tapos may PNP logo. Oh, di ba? O, yung ba ibig nyo sabihin? Ganyan lang tong tao na to, poser lang. Hindi, wala, trip ko lang, American flag ilalagay ko. Ilabas nyo to, sino tong sundalon to? Alam nyo, ako nananawagan ako sa mga senador ha. Yung mga makabayan nating senador dyan. Senator Bato, Senator Bongo at Senator Robin Padilla. Senator Robin Padilla, alam ko makabayan ka. Papahintulutan ba natin to? Na meron pong pumapasok sa atin na sundalo ng Amerika. Oh. Anong tawag nyo dito? Video ito, video yan ha. Hindi ho ito invento. Ayan video po ito. Asyon na ito ng PNP. Oh. Sa isang video ng SMNI, nakuna ng polis na may American flag patch at insignia badge ng US Airborne Forces. Ayon kay Halatang halata di ba? I mean, medyo nahihiya nga siya eh. Parang, nakalimutan ko tanggalin. Sorry naman, nakalimutan ko tanggalin. Sana ipatawag to sa Senado. Ipakita ito kay Torre. Ipakita ito kay Marbil. Senator Bato, this is a video. Hindi po ito photo. Senator Robin, video po ito, hindi ho ito photo. Sino ho itong tao na to? Sige nga ho, sino ho yan tao na yan? na namataan sa operasyon Hindi na niyo ho ito ba ng ipapatawag PNP. yan? Sa isang video ng SMNI, nakuna ng polis Ipatawag nyo, alamin nyo anong citizenship niyan, bakit nagpunta yan dito may daladalang baril. O Mr. President, sa loob ng KOJC yan may daladalang baril. Ano to, may Amerikano ng mga sundalo sa Pilipinas? Bakit may baril ho? Mga sir, mga ma'am, ano to, lukuhan na ba tayo? Naglulukuhan na ba tayo mga sir, mga ma'am? Bakit natin pinapayagan to? Mali ho ito. Hindi ho ito tama. Ito isang malaking kalapastangan sa bansa natin na pinapayagan. Sige, payagan na rin natin ng China mag-operate dito. Isipin nyo kung China flag yung nakalagay dyan. Lahat ng laking issue siguro yan. Lahat ng mga congressman dyan, tsaka mga senador, galit na galit yan. Kung may China, isipin nyo China flag yan. Di ba? Nagkataon na American flag, okay lang? Ganun ba yun? Porket Amerika, okay lang? Katanggap-tanggap siguro kung Koreano yan. Di ba? Opa! Ganun, opa! Di ba? Tumuntawa sigurado yung mga dyan, mga millennial dyan. Hindi, ito malaking issue to, wag yung palalagpasin ho ito. Ito yung malaking katarantaduhan. Malaki hong katarantaduhan ho ito. Paglapastangan ho ito sa sovereignty ng Pilipinas. Asan yung mga makabayan dyan? Well, this is not about KOJC or Pastor Kibuloy anymore.
This is about a issue na sa bayan natin. Pinapayagan na ba natin ng ibang lahi na mag-operate dito? Hindi ho tama ito, mga kababayan. Magising ho tayo. Tinatarantado na tayo ng gobyerno to. Tinatarantado na ho tayo ng PNP. Papayagan natin ito? Mga sundalo ng Amerika nag-ooperate sa Pilipinas? Naiinit yung ulo ko. Asan na yung mga matitikas nating senador? Mga matitikas nating yung galit na galit sa China. So kung China, di ba, tandaan nyo nakakuha ng uniforme? Na kesyo may Chinese daw dito, spy. Ito hindi ina-spy. Harap-harapan. Hindi, di ba galit na galit kayo? O may mga Chinese spy dito. Mga sleeper cells, gumaganon-ganon ba kayo? Galit na galit kayo, sleeper cells na pasok na tayo ng mga sleeper cells. Ito hindi sleeper cells, gising na gising. Dilat na dilat si kuya. At proud na proud siyang suot niya at may daladala siyang baril. Proud na proud siyang daladala niya ang flag ng Amerika at meron pang patch. May patch siya na. O, ayan patch na nasa kaliwang bahagi ng kanyang braso. Makikita nyo. Sa isang video ni Ayan, no? Special Forces yung patch na yan. Oh, ito. Dalawa yan. Nandito sa braso tsaka nandito. Oh. Payag tayo? Pag in-check, hindi. Pag ito, payag tayo? O, asan na yung mga pinklawan dyan? Nagalit na galit sa mga in-check. Wala pala kayong pa-plastic nyo. Hindi ito labanan ni Pastor Kibuloy, ha? Huwag kayong dyan. Huwag kayong galing-galingan dyan. Hindi to issue ni Pastor Kibuloy lang. Ginagago na ho tayo ng kapulisan. Maraming salamat po.